Makikita mo ba ito? Ito, yung bagay na tinitingnan mo ay isang larawan mula sa dingding. Isang pader sa sinaunang Ehipto. Oo, isang pader. At may mga nagsasabi na parang bumbila ito. At kung ako ang tatanungin mo, mukha nga ito bumbilya. Ngunit, may mga taong naniniwala na ang bumbilyang ito ay nangangahulugan na ang mga sinaunang Ehipsyo ay talagang gumamit ng kuryente at mga bumbilya upang itayo ang mga piramida. At pag-uusapan natin ito ngayon. Ang larawang nakikita mo ngayon ay tinatawag na Dendera Electric Light Bulb o halos tinatawag itong Dendera Light Bulb. Nakakatuwa talaga! At gusto kong ibahagi ito sa inyong lahat ngayon, ang sinaunang misteryong ito, ang kamanghamanghang bagay na ito. Ngayon, ano ang bumbilya ng Dendera? Bueno, sa isang templo sa Dendera, Ehipto, may mga inukit na larawan mula pa nung sinaunang panahon. Sa ilan sa mga ito, makikita mo ang isang mahaba at hugis-itlog na hugis na parang isang malaking bumbilyang salamin o tubo. Sa loob ng hugis-itlog na iyon ay isang ahas. Ang isang dulo ng hugis-itlog ay tila nakapatong sa isang base na mukhang isang haligi. Isang haligi na may mga singsing. Ang isang manipis na bagay na sinasabi ng ilan na parang kable ay umaabot sa ilalim nito, tulad ng kordon ng kuryente. At sa tabi nito, sa larawang ito, makikita mo ang mga tao, mga Diyos o mga pari sa sining ng larawang ito. Hawak at sinusuportahan nila ang pubo, pinipigilan nila ito. Mukhang isang modernong lampara, isang mahabang tubo na salamin na may kumikinang na filament o gas sa loob na nakakabit sa isang pinagmumulan ng kuryente. Tingnan mo ang larawan nito. Hindi ba kamangha-mangha ang lao dito? Nung una ko itong nakita, hindi ako makakapipanya. Pero nung una ko itong nakita, sabi ko sa sarili ko, ang larawang ito ay tiyak na isang bumbilya may pinagmumulan ng kuryente. Ngayon, naniniwala ako na ang mga ukit na ito sa dingding ay hindi lamang mga simbolo. Mga drawing ang mga ito ng isang totoong aparato, isang sinaunang ilaw na dekuryante na ginagamit sa madilim na mga silid at mga tunel. Kaya hindi kailangan na manggama. Mga mausok na apoy ang nakatingin dito. Ang bawat bahagi ng inuukit na ito ay bahagi ng isang lamparang dekuryente. Ang malaking oval, isang bumbilya o tubo na salamin. Ang ahas sa loob ng kumikinang na filament o paglabas ng kuryente. Tulad ng kulot na linya na nakikita mo sa ilang neon tube, ang haligi sa ilalim ng oval ay katumbas ng mukhang ito ang power base ng isang insulator na nagpapanatili ng matatag na kuryente. Ang manipis na linya o baros na dumadampi sa bumbilya. Ito ay parang isang alambre o electrode na nagdadala ng kuryente sa tubo. Ang mga hugis bulaklak ng lotus, ang ibig kong sabihin, ang sake. Ang hugis ng bulaklak ng lotus ay parang isang saksakan. Oo, angkop. Ang mga figurang may hawak nito. Ang mga technician o hula ko ang mga pari na nakikita mo sa larawang ito na nakataas ang aparato at ang mga konduktor o ang mga control man para sa kuryente. Ibig kong sabihin, para sa akin, ito ay parang isang diagram o isang manual kung paano ginamit ng mga sinaunang Ehipsyo ang isang bumbilyang may kuryente. Ngayon, ang tanong ay, maaari ba itong gumana ngayon? Pwede ba ang tubo ng Nash? Makakagawa ka ba ng lamparang pula dito, Mel? Bueno, hindi mo kailangan ng mga modernong pabrika para gumawa ng mga tubo na salamin o mga alambring tanso. Ang mga sinaunang tao ay kayang hipa ng salamin at gumawa ng tanso. Ang kailangan mo ay isang paraan upang makagawa ng mataas na voltahe. Kaya, kayang gawin ito ng mga sinauna. Ang problema, ano ang gagawin nila para sa kuryente? Saan nagmula ang kapangyarihan para sa mga sinaunang ilaw na ito? Ngayon, personal akong naniniwala na alam na natin ang sagot. Ang sagot ay ang kuryente para sa mga bumbilyang ito sa sinaunang Ehipto ay nagmula sa tinatawag na Baghdad Battery. Oo, ang mga sinaunang tao, ang mga sinaunang Ehipsyo ay talagang lumikha ng isang baterya.
Ngayon, hindi ko na pag-uusapan ng baterya sa video na ito. Tatalakayin ko pa ito ng mas detalyado sa susunod na video para makita ninyo magkakaugnayan lahat. O, posible. Para sa mga sinaunang Ehipsyo na lumika ng bombilya at kuryente upang ito ay gumana. Ngayon, ang sikat na baterya ng Baghdad ay mga garafon ng palayo na may metal na pamalo at asido upang makagawa ng mababang bultahing DC current. Bakit nga ba sila, ang mga sinaunang Ehipsyo, mangangailangan ng kuryente? Dahil bakit? Meron silang mga landbala, meron silang liwalan. Bakit mo gagawin ng baterya ng Baghdad kung wala kang dahilan para gamitin ito? At doon sa paniniwala ko, ginamit nila ang baterya ng Baghdad upang lumikha ng mga ilaw. Ngayon, sa loob ng mga libingan, makikita mo ang mga naglalakihang piramide na ito. Ang mga piramideng ito ay napakalaki at ang mga ito ay mahahaba sa loob. Madilim na madilim. Ipin ito. Wala sang makikita. Unang liwanag. Napakalalim ng mga ito sa loob yung mga granide. Kung mag-online ka at titingnan mo, makikita mo mismo. Kaya pag-isipan mo dito. Ang mga sulo o lamparang lamis ay gumagawa ng ulim. Yung itim na uling. Anong nangyari? Umakyat ito sa itaas. At saan ka makakahanap pa ng indang uling? Habang tumataas ito, namamansya nito ang kisame, namamansya nito ang bubong. Kaya narito ang kudema. Kung titingnan mo ang loob ng mga piramideng ito, kung titingnan mo ang loob ng mga sinaunang estrukturang ito, wala kang makikitang uling. Hindi mo makikita ang uling na nagmumula sa tanglaw o lamparang langis. What's that? Kakaiba yan, di ba? Wala kaming makitang masyadong uling sa ilang masisikip na lugar, kaya siguro gumamit sila ng ilaw na dekuryente. At ang ilaw na dekuryente ay magbibigay daan sa mga artista na magpinta o mag-ukit ng malalim sa loob ng bahay gamit ang matatag, maliwanag at hindi mausok na ilaw. At tandaan, ang mga sulo ay lumilikha ng usok. Paano ka makakagawa ng paraan sa loob ng mga sinaunang piramide ng Ehipto kung may usok at uling kahit saan? Mahirap? At saka oksihin mo. Ang apoy ay nangangailangan ng oxygen. Kaya nakikinimamort ako. Para sa akin, malaki ang sinasabi nito na may tunay na posibilidad na ang mga sinaunang Ehipsyo ay gumamit ng mga bombilya. Ngayon, ang mga tao ngayon ay nakagawa na ng mga totoong bombilya na estilong dindera at talagang epektibo ang mga ito. May papakita ng mga modernong eksperimento na maaari mong buuin ang bombilyang ito sa iba't ibang paraan. Sinubukan at ginaya ng mga tao ang larawang nakikita mo rito at gumawa ng mga totoong bombilya. Ngayon, ang kailangan mo lang talaga ay metal tulad ng mga alambreng tanso o ginto, paggawa ng salamin, at bato o kahit kahoy para mapanatili ang ilaw na dikuryente. At kaunting kahusayan sa paggawa at meron ka ng bombilya. Kaya sa tingin ko ay maraming sinasabi ang larawang ito. May mga taong hindi naniniwala. Sa aking palagay, ako mismo ay talagang naniniwala rito at sa palagay ko ay kamangha-mangha ito. At sa tingin ko talaga ay sinyalis ito na talagang may mga ilaw na dekuryente ang mga Ehipsyo na ginamit nila dahil hindi ka maaaring pumasok ng malalim sa loob. Ang malalaki at malalaking piramideng ito ay may tanglaw na naglalabas ng usok at pagkatapos ay sinisip-sip ang lahat ng oxygen at lumilikha ng uling at wala talagang uling. Ano yung posible? Dapat may sago. Ngayon, tatalakayin ko ang napakaraming bagay sa kasaysayan at mga sinaunang katotohanan. Sana po ay hindi niyo po kalimutang panoorin ang iba ko pang mga video. At sa susunod na video, pag-uusapan ko ang tungkol sa baterya ng Mandad. Darating na.